Good afternoon, guys. Ayan. Galing kami sa grocery ni Jermaine, pero dito lang sa Chalo. Parang ang tagal na rin. Sa buwan na rin kami mahigit na hindi nakakapag-grocery sa actual namin pinupuntahan. Yung regular routine namin na Superstore, Wahing at saka Seafood City. Yan yung mga napamili. Bumalik na yung flavor ng Miss Vicky's na ano, Black Truffle Parmesan. Sarap yan eh. Avocado, tea. Tapos, kosher salt, yogurt. Ano ito? Tapos yung Head and Shoulders, nagpabili si Jermaine. Crispy fry. Iceberg lettuce para sa burger. Honey, itong honey, mahal eh. Nasa 15 na, ganyan lang kalaki. Tapos, kamatis. Alfredo sauce. Tapos, bumili ko ng ebap at saka ang tawag mo dito, gata. Tapos, coffee ko. Carrots. Banana namin, nahulog pa. Nasa sasakyan. Sa kabila ko ng mais. Medyo ano pa siya, medyo mahal pa. Usually pagkasagsagan ng mais, 40-50 cents. Pero maganda siya eh. Nasa 99 cents isa. Tapos hindi ko na natanggal yung pinakabalot niya. Kasi wala silang basurahan. Hindi gaya sa Superstore at sa Walmart. May basurahan sila sa side, pwede mong balatan na ron. So hindi mo na dadalhin sa bahay yung pinakabalat. Kasi basura pa yan eh. Labanos. Patatas. Tapos yan pala kamote. Bago mo ako ng bilo-bilo ngayon. Ginatang bilo-bilo. Tapos, boneless na bangus. Saging, saba. Ito pang burger. Baka bukas. Ground beef. Beef shank na boneless. Boneless saka skinless na chicken thigh. Tapos chicken drumstick. Ipiprito ko lang to. Tapos gawa ko ng salad. Yan. Tapos tong PEI na mussel. Sabawan ko lang to. Masarap tong brand na to eh. Kahit na maliliit yung shell niya. Malaki yung loob. Prepare ko yan dito. Pagka-prito. So yan na yun. Magkano inabot? Ilang piraso lang. 163. 163. Sabi ko nga kay Jervin, ilang lutuan lang yan. Ilang putahe lang ang magagawa. Tapos ganoon na yung presyo. Kulang-kulang pa yan. Buti na lang may mga leftover ako na mga karne, ibang gulay pa dyan sa loob. Nasa fridge. Tapos kumuha na rin ako ng mag-sign up ako. Tagal na akong binibigyan dito nun. Hindi ako nag-sign up. Sayang din kasi yung rewards. Lalo ngayon, di ba? Makakatulong yan. Ayan, nagbago ang isip. Hindi na bilo-bilo na ginata ng merienda. Halo. Wala nga lang kaming yung red beans at saka langka. Pero okay na yan kasi mayroon namang ice cream. Wala ring leche plan, pero may ube ice cream naman. Ayan na siya. Naghalo-halo na. Maaga umuwi eh. Galing siya sa clinic. Check up. Grabe sino na. Ben doktor naman. Ganun talaga. Sinuwab siya sa eh. Kasi ubo niya pa eh. Saka Makati Lalamunan. Sinuwab. Para saan doon? Viral or bacterial daw. So hindi pa alam. Hindi pa alam. Baka dahil doon sa pagkakaubo niya nakaraan, parang hindi naman gumaling ng husto. Hindi ka bukas na trabaho eh. Tapos kumakain ka na halo-halo. Ayos. Wala pa ma-resulta na. Kain tayo guys. Gumawa ako ng cucumber edamame salad. Sinagyan ko siya ng ang tawag mo doon? Crab meat. Crab meat ba yan? Saan galing? Hindi sa Hindi totoong crab meat yan. Imitation crab. Akala ko yung crab meat na binibili natin sa Costco. Hindi. Yun ang hinahanap ko. Wala na ako makita nun.
Tapos lagyan ng cream cheese, sesame oil, tsaka QP mayo. Ayun, magandang gabi uli. Kami naabot na ng anong oras kakanood. Kakanood, natulog, gising. Tulog Sakit ulit. kasi ng ano ko eh. Nag-i-snow kasi bukas. Ulo, iba yung sakit. Kaya iba na naman yung mga pakiramdam pag ano eh. Pag ganun yung... Parang nararamdaman mo na ano, may masamang ano, masamang panahon na parating. Sa akin talaga yung kalaban ko pag nagbabago yung pressure. Yung pressure din sa ulo ko eh, matindi-tindi. Lalo ganyan, snowstorm. Alam nyo na, maglo-long weekend. Kaya ginagawa namin mga basa-basa lang ng mga comments. Tapos yung mga... Kalain nyo yung mga videos ni Ninya nung nakakaraang 3 years, 4 years, no? May 5 years pa. May Yung 5 years ago? may vlog sila ni Mami na ampun ba ako. Ano, parang ganun. Yung may tanong si Ninya kay Mami. Pero, Actually, in a way yung time na, na yon nag-i-start na si Maming magkano. lumalala na. Nagkaka-dementia na siya nun. Meron na siya. Ay, Alzheimer's. Meron na, pero hindi pa ganun Hindi kalala. pa ganun kalala. So, nangyari na natanong ni Ninya. Yung mukha ni Mami nun eh. No? Nagbabasa-basa. Bakit sabi ko, ba't sumusulpot itong mga Lumalabas eh, old nare-recommend videos eh. ni Ninya? Yung pala, lumalabas marami pa rin mga nagko-comment doon sa sa vlog na yun. Pero ang galing din, ang tagal na, nababalikan nila. Syempre. Mga titignan lumalabas nila, na sa kanila. Baka lumalabas din kasi nire-recommend ni YouTube, di ba? Yun. So, napapanood din uli namin yung mga lumang videos ni Mami. Nakakatuwa lang. Kasi So, makita mo makita talagang si Mami, no, taba pa ni Mami. Tas, Yung- diretso pa kung ano yung... may conversation pa na may- dire-diretso. Yun yung mga times na may mga commercial pa silang ginawa nun, di ba? Ito mga product ni Mami. Yung haplas, yung pang-haplas niya. Tapos talagang nagsasama pa siya sa mga video. Sa mga tanungan, ganyan. Rekta pa kung ano yung tatanungin, yun din May yung mga sasagot Q&A niya. pa sila nila Mami, no? Tsaka sila Jed, di ba? Nakakatuwa lang kasi syempre, yun na nga yung sinasabi namin kaya nga kami rin nagbi-video dito nagbo-vlog dito sa Canada nun kasi for memories talaga. Malaking bagay yun. So nakikita rin namin yung mga memories na ginagawa ni Ninya at ni Mami nung nasa Pilipinas. Yun, nakikita namin nga si Mami na unti-unti nagpo-progress na yung ano niya, Alzheimer's. Pero yung mga way back na okay pa siya, lahat yun napapanood mo na parang kailan lang to Pero ang daming mga comment na okay, kamukha mo naman si Magkahawig naman daw sila. Kuya mo, ganyan. Kuya mo. Pero yung pinaka-intriguing dun yung sinasabi nila na baka daw may kabit si Daddy. May baka anak si Ninya na sa labas, sa foreigner. naging girlfriend ni Daddy nila. Ang daming haka-haka lumalabas. Maraming mga ganun. Pero tutusin talaga is yung sa totoo lang, actually ewan ko na-mention na ni Ninya, pero second family lang talaga kami ni Daddy. Ikaw makakapagkwento ko ano yung lahat na na-recall kasi nung mga bata kami, nagugulat ako, sabi ko, hindi naman kilala itong mga pupunta dito. Kuya Junior mo yan, Kuya Ate Presi mo yan, ganyan. Yung mga tao na hindi naman familiar sa akin kasi syempre mga familiar sa akin, mga pininsan ko, ganyan. Pero sa side ni Mami. Sa side ni Mami, tsaka hindi, yung mga pinsan ko rin sa side ng Daddy kasi lalo na yung mga anak ni Chong Totoy, yun nga yung mga tumulong sa amin sa pension ni Mami. So, in-depth analysis sa sa family background namin. Parang mas close kami doon sa mga side ni Mami dahil laging nando doon. Tapos sa side ni Daddy naman, lumuluwas pa kami ng Parañaque or ng Sukat para lang makapunta kami ron or makihalubilo sa side ng Daddy. So yun nga, yung second family or yung first family ni Daddy is hindi kami familiar. Pero in time, nung lumipat nga kami ng Parañaque nun,
natira din kami sa mga ilang beses kami palipat-lipat doon sa Gatchalian, tapos sa Barangay Village. Ayun, na unti-unti namin sila nakilala. Kasi kung napupunta kayo ng orthopedic, ba yan, sa Philippine Orthopedic. Siya yung isa do sa head ng Ortho. ortho. Basta makita niyo yung apelyido namin doon na yan. Kapatid nila yan. Bali kapatid yun sa tatay ko. Yan. So sila yung tatlo rin yun, tatlong magkakapatid, isang lalaki tsaka dalawang babae. Pero yung edad nila is Mas matanda sa inyo. matandang malaking katandaan, kumbaga. Ang halos kasing idara ni Mami si ano eh. Talaga ba? Oo, matanda na 'yun. Kuya Junior? Oh, halos. Medyo siguro mga ilang years lang yung pagkabata niya. Bagay malaki gap ni ano eh, no? Mm. So, ayun. Kaya, yung doon naman mabalik sa story Sa na story ni Ninya na baka sa ibang babae or sa ang dami nag-comment doon eh. Ang Kung mababalikan niyo yung mga comment at saka doon sa ibang vlog din na mga binalikan nila. Yung mga nagtatanong, baka nga daw ganon, baka nagka-jeep ang daddy mo, na mami mo lang at saka daddy mo nakakaalam na anak yon. Which is imposible, di ba? imposible Kasi by that time, ilang taon na si daddy mo nung time na nasa inyo na. nung nag-retire siya Sa from the US Navy, nagkaisip ako noon, yun nga, yung mga 5, 6, ganyan. So, talagang ikaw pa talagang lang, nasa ikaw pa lang ang Pilipinas, bunso nun. Nasa, na namin yun, kasama na namin yun, hindi naman na siya nag-work. Hindi lumalabas. Hindi kumbaga lumalabas, sila- so, lalabas namin pag mamamasyal, pero, Kasama kayo. sa bahay lang talaga kami lagi. Lagi So, siya. which is imposible na. Imposible. Tapos may maliit na kotse. Low profile lang talaga eh. Ayun, pag ginagamit-gamit, pag namamasyal or may simpleng excursion, ganyan. Lalo na pag summer. Pero the rest, hindi siguro nagkaroon ng ibang babae. Imposible nga kasi, di ba? Halos laging ang kasama Tapos si niyo mami eh. pa, hindi naman nagtrabaho yun. So, imposible lang na, na makawala siya dun sa tabi ni mami. Dahil lagi silang magkasama. Yun na yung natatandaan ko. Ang Lagi araw silang magkasama. Lagi silang magkasama. Si mami nagluluto ng pagkain ni daddy. At saka sabi mo nga, pag umaalis man kayo noon, nang kayo lang, may pupuntahan kayo, kasama ka lagi. Ako naman yung laging So, kasama hindi nun. umaalis si daddy nila nang hindi kasama isa sa kanila. Kasi yung pension ni daddy nun, kinukuha pa namin sa sa Olongapo, sa may mismong naval base nila ron. Oo. So every month yun, pupunta kami ron. From Bulacan, pupunta kami ron. Nung nasa Parañaque kami, driving pa rin namin yun. Nakakainis nga lang kasi minsan di ka papasok dahil nga sa Layo, siya, yung biyahe. layo. Sa bagay ng bata, pag anong biyahe mo, malayo na yun eh. Layo talaga. Which is wala pa traffic nun. Hindi pa ganun katindi Hindi traffic. pa. Ay, naka. Kaya doon sa mga nagtatanong, hindi talaga. Imposible. So, yung... Maraming mga possibilities pero isa yun sa mga hindi talaga eh. Kasi nung time nga na i-adapt namin si Ninya, tinanong pa talaga nila ako na malinaw na okay ka lang ba? Baka mamaya awayin mo yung kapatid mo, ganyan, pag nandito na. Yung mga ganun bagay Kasi ba? siya yung bunso. Kasi ako yung bunso, di mawawala ako sa kumbaga, yung sa attention nila, di ba? Which is, naging okay naman sa akin. Kahit na nung medyo natatanong ko lang yung sarili ko nung nung nagiging high school na ako, nung college, ganyan. Medyo may mga tanong din sa sarili ko. Pero pero binabaliwala ko na yun kasi Wild thoughts ba kumbaga? na minsan kasi lahat ng attention talaga napunta kay Ninya na ako yung nakakaramdam na ako yung yung adopted kasi syempre Hindi, actually hindi never naman niya nabanggit sa akin nga na adopted si Ninya. Hindi niya binanggit yun. Pero, noon, lagi niya nababanggit, parang ampun lang siguro ako.
Ako yung nakakapagtanong nun, kahit nung mag-asawa na kami nun. Kasi, ako yung ano eh, yung nararamdaman ko talaga yung ano eh, yung parang pagkakalayo namin pare-pareho, di ba? Kasi maano sila eh. Siguro dahil sa edad mo, yung difference ng edad niya, di ba? Malayo ka la Kuya Boy. Malayo ka sa kalanin. Ayun nga eh. Malayo ako yung edad ko kay Ninya, malayo rin sa kuya ko. Parang, ano ba? Tapos yun nga dahil nga attention na kay Ninya. Pero hindi naman siya, hindi naman siya dumating sa punto na nagselo siya kay Ninya. Natatanong lang niya. Natatanong ko lang din. Kasi alam ko naman yung sitwasyon ni Ninya, di ba? Hindi ko naman pwedeng gamitin na para lang sa sobrang selos ko sa ibunyag ko yung ano niya, yung alam ko tungkol sa kanya. Kasi doon yung pagmamahal, tsaka yung respeto, di ba? Respeto, syempre. Respeto mo pa rin sa magulang mo, respeto mo sa kapatid mo. Hindi nawawala yun. Kaya lang, may mga times na, syempre, nung bata-bata ka, lalo na nung high school, college, pag binigyan si Ninya pag sinabi ni Ninya, Mami, kailangan ko ng ganito sa school, ganito, bigay ka agad yun. Oo, bili. Pag ako humingi, may laro kami ng intram sa amin, kailangan ko ng panlaro ng sapatos. Kaya mo na yung yung last year na ginamit mo, yun na. Laging ganun yung niya. Pag bibili ako ng bag, di pwede. May bag ka pa naman, parang pag sinin niya. Siyempre, maiko-compare mo yung di ba? Yung, yung level ng attention tsaka ng Minsan ko, siguro lalaki nga kasi ako. Tapos puro lalaki kami, tapos babae yung... So yung niya, kumbaga mas favor siya. tapos nawala na si daddy. Di ba? Namatay na si daddy. So si mami yung nagpalaki halos talaga kay Ninya. Solo niya talaga. Tsaka si Ate Leti pala. Siyempre, hindi mawawala si Ate Leti. Si Ate Leti rin ako. Kung spoiled kay mami yun, mas spoiled kay Ate Leti. Oo. Sobra. Pareho ng mga spoiled pag may ginusto talaga. Ginusto. Kasi Ate Leti naman talaga, mahilig naman talaga mga spoiled. Kahit sa iyo, kahit sa mga bata, di ba? Kasi wala naman naging pamilya si Ate Leti. Talagang ibinuhos yung pagmamahal lahat sa kanila. Ayun nga. So, parang yung parang yun yung mga ayoko na rin itanong, di ba? Kumbaga, kung meron man yun, ayoko na itanong yun. Ayoko na malaman kung ano man dapat malaman. Pero, hindi naman siguro. Imposible. 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 Kasi hindi naman kayo nagkakalayo na sobrang edad nila John. Tsaka yung feature nyo, talaga namang halos magkakamukha din kayo. Kami? Nagkakamukha. Oo naman. Parang magkakaiba nga yung mukha namin lahat eh. Maganda yung picture mo na De Los Trinos. Sino niya talagang Tesay. So, imposible naman mangyari yun. Tapos, ikaw yung paborito ka ng daddy. Parang Pero kung totoo man yun o hindi, wala na rin akong dun. Kumbaga, wala na akong questions. nagduda ka pa. Hindi, ibig sabihin wala. Hindi ko na question yun. Which is imposible na dahil ikaw nga yung paborito ng daddy. Tinanong ka pa kung ikaw siguro sa ganung sitwasyon, hindi ka na siguro tatanong ngayon. Oo. Diba? Nakakatawa lang yung mga ibang yung mga speculation Natutuwa kami magbasa ng mga comment eh. Ang dami kasi, iba-iba eh. Kaya i-confirm lang namin, imposible na anak si niya na kumbaga parang sa labas. Hindi eh. Hindi. Kasi kumbaga talagang dahil nga puro lalaki sila, talagang nangarap din si mami magkaroon ng anak na babae. Kaya ganoon. Yun talaga yung yung kwento. Pero yun nga, second family kami. Kaya imposible magkaroon pa ng isa pang family or Saka diba yung may edad na nga si daddy, diba? Tapos, may edad na si daddy. Sobrang imposible, nagkasakit pa. So, imposible na talaga na lumabas at mag-girlfriend pa, diba? Tsaka hindi foreigner yun. Daddy. Ah. Hindi foreigner. Yung Baka kasi akala na foreigner kasi US. Pero yung lolo namin noon, natatanda ko nung bata kami nun. Talagang mukhang Kastila talaga. Yung tatay nila daddy nun. Nakita ko yung ilang beses bago siya namatay. May edad na rin talaga. Oo, matanda na rin talaga. So yun, kaya naging istorya lang naman.
na ano lang namin na sagutin nga natin. Sa paano dumadami ng una, isa lang eh. May sunod-sunod na eh. Diba Iba-iba na mga dumadami? tanong Tapos na sa eh. ibang mga videos, yun din yung mga haka-haka. Meron pa nga yung kaming dalawa raw talaga ni Ninya yung magkapatid na sa ano, sa yung kumbaga doon sa isang babae na yun, kami raw talaga yung magkapatid. Sabi? Oo. Hindi ko nakita eh. Magkakawig na naman kasi kayo eh. Kumbaga siguro dahil lumaki naman kayo mas Magkakasama. magkakasama. Ganun Tsaka wala tayo. naman nagbago. Kumbaga nga eh, yan eh. Hindi Ang ano mawawala kasi, yun. ang main point doon, maging kadugo mo man o hindi mo kadugo, kung kapatid mo talaga siyang tinuring, Hindi mawawala yun. hindi mo mawawala yun. Kasi yun eh. Yung pakiramdam na yun eh. Hindi sasagi sa isip mo na iba siya. Oo. Laging ang ano, kapatid mo yan. Parang ganun. Alam mo sa sarili mo yan. Kaya ano, pagkausap namin sila eh, sabi nga namin kay Nina, ano na yan, in time na lang siguro kung darating na mamimit mo talaga yung biological na ano mo. Suporta lang kami. Kaya hindi namin pipigilan yung kasi syempre Gusto parte mo rin ng pagkatao niya yun. malaman niya, di ba? Kaya kami masaya lang din naman sa mga nangyayari. At lalo pa nga mas nagiging close eh, di ba? Yun nga eh. Lalong naging close kami ni Ninya. Lalo Pero na dalawa na lang sila. nung several times na tayo umuwi, mga pangalawa, di ba? Yung nag-interviewan pa kami ni Ninya. O tsaka hindi, makikita naman nila eh. Kumbaga, hindi lang naman dahil sa ngayon. Kahit naman noon. Nung nagkapamilya na sila pareho. Doon na lalo. Noong time kasi na bago pa lang kami. Siyempre, ang layo ng gap nila ni Ninya. Nag-abroad ako. Nag-abroad. So, hindi masyadong intact yung samahan. Mas more on kami ni Ninya. Kasi magkasama kami lagi sa bahay. Pero nung mga nagkapamilya na, ayun, nag-abroad. Yung last vlog pa ni Ninya nung umalis tayo nung huli, di ba? Na naiyak siya ng hirap ng naiiwan. Pero ganun talaga. Yan ang buhay eh. Pag Ganun nagkaroon ng talaga. pamilya. Ang mga Tsaka, parang kapatid. ibon lang yan eh. Yung pugad. Iiwan at iiwan mo yan eh. hahanap ka ng sarili mo. Gagawa ka ng sarili mong pugad. Magtatayo ka ng sarili mong pamilya. Ganun din. Kaya hindi maiiwasan yun. Yun ang cycle ng buhay. Totoo yun. So yun lang naman guys, na-share lang naman namin sa inyo para mawala na rin yung isa sa mga tanong-tanong mo. isa sa mga question. Kasi talagang iba, hindi related sa kay daddy yung babae or hindi nga sumama si daddy nung kinuha si Ninya, alam ko eh. Ang alam ko, nasa bahay lang kami noon, tapos dumating si mami noon eh. Kasama sila ate maming. Kasi ate mami. Yun. So yun ang storya nun. Kasi nga may nararamdaman na rin si daddy noon eh, ng time na yun eh. May sakit na siya nun, di ba? Kasi naninigarilyo, parang nag-start na yun. So yun lang naman guys. Maraming salamat ulit sa inyong pananood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.